Sa kasaysayan ng Barangay Ginebra, maraming magagaling na manlalaro ang dumaan. Maraming scorer, maraming kampyon, at maraming naging superstar. Ngunit kakaunti lamang ang nagawang mahalin at hangaan ng mga tagahanga sa loob ng napakahabang panahon. Isa sa kanila si J.J. Helterbrand. Mula sa isang Phil-Am guard na muntik nang sumuko sa kanyang pangarap, nalampasan niya ang mga injury, kritisismo at iba't ibang pagsubok upang maging MVP, kampeon at isa sa pinakamalalaking alamat ng Ginebra. Ipinanganak si J.J. Helterbrand noong October 14, 1976 sa Quezon City. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang biological father. Dahil dito, dinala siya ng kanyang ina na si Melanie Romero kasama ang kanyang mga kapatid sa Estados Unidos upang magsimula ng bagong buhay. Doon siya lumaki at natutong mahalin ang basketball. Sa Amerika, nag-aral siya sa Henry Clay High School sa Kentucky. Habang naglalaro ng basketball, unti-unti niyang nahasa ang kanyang bilis, dribbling at kakayahang kontrolin ang laro bilang point guard. Pagkatapos ng high school, naglaro siya para sa Kentucky State University. Ngunit hindi naging diretso ang kanyang landas patungo sa tagumpay. Dumaan siya sa mga pagsubok sa buhay at umabot pa sa puntong halos isuko niya ang kanyang pangarap sa basketball. Habang naghahanap ng direksyon, nagtrabaho pa siya bilang dishwasher sa Amerika upang suportahan ang kanyang sarili. Ngunit minsan sapat na ang isang pagkakataon upang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Habang nasa Amerika, sumali siya sa isang Phil-Am basketball tournament sa Chicago. Ayon mismo kay JJ, sumali lamang siya dahil bibigyan siya ng isang pares ng basketball shoes bilang kabayaran. Ngunit sa simpleng tournament na yon, napansin siya ng talent scout na si Rolando Iso. Nakita nito ang kanyang pambihirang bilis at potensyal. Mula roon ay nabuksan ang pintuan para sa kanyang pagpunta sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong taong 2000, dumating si JJ sa Pilipinas upang subukan ang kanyang kapalaran. Una siyang naglaro para sa Batangas Blades sa NBA. Ngunit hindi nagtagal ay napansin siya ng Barangay Ginebra. Sa tulong ng maalamat na coach na si Ron Jacobs, naging bahagi siya ng koponan bilang direct hire. Hindi nagtagal ay nagsimula ng mapansin ng mga tagahanga ang kanyang kakaibang laro. Ang kanyang mabilis na crossover, agresibong drives at walang takot na pag-atake sa ring ay naging dahilan upang unti-unti siyang makilala sa liga. Ngunit ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan ay nangyari noong 2001 nang dumating sa Ginebra si Mark Kagiwa. Dito nabuo ang isa sa mga pinakasikat na tambalan sa kasaysayan ng Philippine basketball, ang The Fast and the Furious. Si JJ ang tinawag na The Fast dahil sa kanyang pambihirang bilis, habang si Mark naman ang The Furious dahil sa kanyang agresibong estilo ng paglalaro. Ang kanilang kombinasyon ay naging bangungot para sa mga kalaban at naging paborito ng milyon-milyong Ginebra fans. Habang tumatagal ang kanyang karera, lalo pang lumawak ang kanyang impluensya sa team. Hindi lamang siya scorer, kundi isa ring mahusay na playmaker at leader sa loob ng court. Marunong siyang magpasok ng mahahalagang tira at gumawa ng tamang desisyon sa mga kritikal na sandali ng laro. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang pagdating ng mga pagsubok. Noong 2003, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa management ng Ginebra tungkol sa kanyang kontrata. Dahil dito hindi siya nakapaglaro sa buong season. Maraming fans ang nag-alala at marami rin ang nag-isip na baka tuluyan na siyang umalis sa koponan. Ngunit matapos maayos ang sitwasyon, bumalik siya at muling ipinakita ang kanyang halaga sa Ginebra. Noong 2005 naman, nagtamo siya ng isang seryosong injury na nagpahinto sa kanya ng ilang buwan. Marami ang nagduda kung makakabalik pa siya sa dati niyang antas ng paglalaro. Ngunit ipinakita ni JJ ang kanyang katatagan. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon at matinding determinasyon, muli siyang nakabalik at napanalunan pa ang Comeback Player of the Year Award. Hindi rin siya nakaligtas sa mga hamstring injuries at iba pang pisikal na problema sa mga sumunod na taon. Ngunit sa bawat pagkakataong natutumba siya, mas malakas siyang bumabangon. Ang lahat ng kanyang pagsisikap
ay nagbunga noong 2009 nang manalo siya bilang PBA Most Valuable Player o MVP, isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera. Naging 2 beses din siyang All-Star Game MVP, 7 beses na All-Star, at mahalagang bahagi ng 6 na kampyonato ng Barangay Ginebra. Kalaunan ay isinama rin siya sa prestihiyosong listahan ng 40 Greatest Players in PBA History, isang karangalang ibinibigay lamang sa mga tunay na alamat ng liga. Ngunit para sa maraming fans, hindi mga award ang dahilan kung bakit nila mahal si JJ. Mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang puso, sa laro. Sa tuwing gipit ang laban, hindi siya natatakot humawak ng responsibilidad. Maraming beses niyang iniligtas ang Ginebra sa pamamagitan ng mahahalagang puntos at clutch performances. Isa siya sa mga manlalarong sumisimbolo sa sikat na never say die spirit. Isa sa mga pinakatumatak na sandali ng kanyang karera ay nangyari noong 2016 Governors Cup Finals laban sa Meralco. Sa edad na 40, marami nang nagsasabing lampas na siya sa kanyang prime years. Ngunit sa Game 4 ng serye, muling ipinakita ni JJ ang kanyang pagiging clutch performer. Nagpasok siya ng sunod-sunod na mahahalagang 3-point shots na tumulong upang mabuhay ang tsansa ng Ginebra sa serye. Para sa maraming fans, iyon ang isa sa mga huling pagkakataong nasilayan nila ang klasikong bersyon ng The Fast. Sa labas naman ng basketball, naging usap-usapan din ang kanyang relasyon kay RR Enriquez. Dumaan man sa ilang pagsubok at intriga sa mga unang taon, nanatiling matatag ang kanilang relasyon sa paglipas ng panahon. Habang tumatanda si JJ sa liga, dumami rin ang mga kritiko. May mga nagsabing tapos na ang kanyang panahon, may mga nagsabing dapat na siyang magretiro. Ngunit sa halip na magalit, ginamit niya ang mga kritisismong ito bilang motibasyon upang patunayan na kaya pa rin niyang makatulong sa kanyang koponan. Noong October 30, 2017, opisyal niyang inanunsyo ang kanyang pagre-retiro mula sa PBA. Ginawa niya ito matapos ang isa na namang kampyonato ng Ginebra. Para kay JJ, iyon ang perpektong paraan upang tapusin ang kanyang makasaysayang karera. Tinapos niya ang kanyang 17 years na paglalakbay bilang 6 na beses na kampyon MVP, Finals MVP, All-Star at isa sa 40 greatest players sa kasaysayan ng PBA. Ngunit marahil ang isa sa pinakakahangahangang bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang katapatan sa Barangay Ginebra. Sa loob ng 17 taon sa PBA, iisang koponan lamang ang kanyang nilaro. Nanatili siyang tapat sa koponang nagbigay sa kanya ng pagkakataon at sa mga tagahangang walang sawang sumuporta sa kanya. Hanggang ngayon, aktibo pa rin siya sa basketball sa pamamagitan ng mga exhibition games at iba't ibang basketball events kasama ang mga dating PBA stars. Abala rin siya sa kanyang negosyo at personal na buhay matapos ang kanyang matagumpay na karera. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alaala ni JJ Helterbrand sa puso ng mga tagahanga. Sa pamamagitan ng kanyang bilis, sakripisyo at dedikasyon sa laro, nakuha niya ang respeto at pagmamahal ng milyon-milyong fans. Kaya naman hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakadakila at pinakamamahal na alamat ng Barangay Ginebra at ng PBA.